Son. Tulungan mo ako Tulungan mo akong iakit itong mga kahon dito sa taas. Tika. Siyempre, bakit? May akyat mo ba si baba to? Kung tumatalino ka talaga yata talaga, ano? Sige na, sunod mo na yan sa akin dito sa taas. Paraan mo. Bako Solomon ha, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi naman ako nagbibiro. Alam mo Sol, hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi na ako nagbibiro. Ano nangyari sa mga to? Ano sinabi ko sa'yo? Ha? Ba't ako hindi mo ba rin nakakit ang mga kahon? Ikaw talagang tamad-tamad mo. Pambihira naman, oh. Minsan talaga sa buhay, may bagay nangyari sa'yo, ang hirap i-explica. Sino kausap mo? May nakita ka bang iba? Kaya nga kita tinatanong kung sino kausap mo dahil lang hirap intindi nung may nagsasalita ka na wala ka namang kausap. Kaya kita tinatanong. Sarili ko. Kausap ko ang sarili ko. Kung sa bagay, ikaw lang naman makakaintindi talaga sa sarili mo eh. Hindi. No, lang, sorry. Ikaw naman eh. O ano, kung saan na nga pala yung trabahong in-applyan mo? Ano? Natanggap ka ba? Matatanggap ka ba? But, bukas mag-uumpisa ako. Saan? Sa department store. Kaya ngayon, makakaipon na ako ng pera para sa Pasko. Talaga? Oo. Buti, may pambayad ka na sa akin. Hindi. Saan ba to? Yung department store? Oo, saan ba yung pagtatrabaho mo? Sa Cubao. O de good, malapit, ditipid ka sa pamasahe. Kasi nahiya na ako sa'yo eh. Ikaw lang sumasagot sa akin. Ikaw naman, Sol. Wala, huwag mo na isipin yun. Eh, magkaibigan naman tayo eh. Para kay Pam, naging magkaibigan tayo, wala yan mga pera-pera na yan, wala yan. Eh, magbabayad ka naman eh. Buds, alam mo, Oh. para sa'yo, ibibigay ko ang buhay ko. Darating ang araw, papapatunayan ko sa'yo. Handa kong harapin sa kamatayan para sa'yo. Minubola mo na naman, bakit minsan hinabol tayo ng aso. Oh, iniwan mo ako ah. Aso yun eh, buhay yun eh. Sabi ko na sa'yo, sa kamatayan. Mumusik ka na naman. Bud, may tatanong lang ako. Ano? Ito, di ba ang Pasko, birthday ni Jesus? Oh. Sino ba yung mga ninong niya? Sol, hindi pa usong ninong at ninang noon. Wala pa yun. Di ba si Gomez, Burgos, tsaka Zamora? Kinisan yun eh. Tatlong pare yung sinasabi mo. Yung ang ibig mo sabihin, yung tatlong hari, yun yung si Melchor, Gaspar, tsaka si Baltasar. Yun yung nagpunta doon sa nung pinanganak si Jesus. Ano lang yung history ko eh. Bud, Oh. tanong pa ako. Magtanong ka. Ano ba yung sasakyan nila? Yung... Camel. Yun, tama, Oh. camel. Bakit? Yung ba yung kabayong may cyst sa likod? Hindi naman kabayan, camel nga eh. Ibang klase yun. Ano ba yun? Bakit merong camel na isa lang ang bukol sa likod at saka merong dalawa naman? Ayan, Sol, conform yan sa sa kung sino anong sasakay. May pang dalawahan, may pang single. Akala ko yung isang bukol lalaki, yung dalawang bukol babae. Papatawa ka na naman na. Talaga eh. Ano? May tatanong pa ako. Ano, dali. Tama naman yung pagtatanong mo para matuto ka lalo. Eh, nakikita ko na nag-improve ka eh. Oh. Buds, ano ba ang tawag sa hayop na 8 ang paa, 4 ang sungay na ginagamit sa bukid? Teka muna. Ano? 8 paa,
4 ang sungay tsaka ginagamit sa bukid. Nagamit sa buko. Meron bang hayop na 8 pa, 4 ang sungay? Meron. Ginagamit sa bukid. Di ka pa nakakita eh. Ano? Siamese twins na kalabaw. Ganda. Body and soul, maging sa mga body and soul. Nakakahiya naman sa'yo eh. Ay naku Mel, sa akin ka pa naman mahihiya. Kabira ka naman. Sabihin mo sa akin ang problema mo. Naku, mahirap yung sinusolo. Baka masira ka ng baet. Buntis ako. Walang ama. Grabe yung mga kalakit yan. Pare-pareho talaga silang lahat. Ano nga ba nangyari? Ano mangyayari kung hindi ko kagustuhan? Kasalanan ko rin naman eh. Alam mo, naiintindihan kita. Ako din Talaga? Ilungkit ba siya? Oo. Saan siya ngayon? Wala na kaming communication eh. Kaya hindi niya alam kung anong nangyari sa akin. Ano mo yun ang plano mo? Pinag-iisipan ko nga kanina. Kaya lang eh, pumasok ka tapos ginulo mo ko. Lorana, naging kasalanan ko pa yun. Tumutulong na nga ako eh. Tutulungan mo ko? Talaga? Talagang tutulungan mo ko? Kasi ganito, ano mo, nalaman ng daddy ko na buntis ako. Eh, ano mo naman, magagalit yun sa akin eh. Kaya, baka naman, pwede mo akong tulungan, you know, to save face and reputation. Paano? Meron ka bang kilalang lalaking pwede kong iharap na yung para bang... Yung magpapanggap na ama para sa anak mo. Yun! Yun! Meron ka bang kilala? Ayoko! Ano kayong paper mo sa excuse letter ko na kaya hindi ako nakapasok kahapon dahil meron akong lagnat. Hindi niyo pa ako bigyan. Lenlen naman, tinuturuan mo kami magsinungaling eh. Bakit di mo lang aminin sa teacher mo na kaya ka hindi nakapasok kahapon kasi tinanghali ka ng gising? Eh di naman ako bibigyan ng makeup test nun. Makeup? Ano ba yung kurso mo? Beautician? Ano po? Ayaw nyo? Eh di wag. Total paminsan-minsan naman ako humingi sa inyo mga pabor. Ano ba por? Ay naman makaalis na nga dito. Pero ito talaga, tandaan nyo to talaga ah. Wow. Wow, nag-drama sila eh. Diyan din to oh. Bud, Oh. ayos ba? Teka muna, bakit ba parang bilib naman ako sa, ano ba lang talagang trabaho mo dyan sa Department of Sport? Nakakurbata ka pa talaga eh. Ha? Doon ako naka-assign sa showbiz. Showbiz? Bakit? Ba't may mga artista ba doon? Hindi, taga-sukat ng sapatos. Sukat ng sapatos. Showbiz eh, showpit naman yung sinasabi. Kaya ginagawa ang suot namin. Sabi nila para maging presentable at magalang ang dating. Bigat din naman yung department store ninyo ah. Taga-sukat ka lang ng sapatos eh, nakakurbata ka pa. Yun yung rason dyan. Class! Wow! Hoy, pero itong tatandaan mo ah, first day mo ngayon sa trabaho. Kaya kailangan alalayan mo lagi yung mga customers mo. Tsaka kailangan parati ka nakangiti, magalang, at basta kailangan asikasuhin mo yung mga, dahil alam mo, the customers are always right. Okay? Tandaan mo yan. Kaya kung ano sabihin nila sa'yo, gawin mo kaagad yun. Ha? Basta alalayan mo sa, at saka isa pa, kailangan magpa-impress ka sa mga katrabaho mo. The first day mo eh. Tsaka lalo na sa boss mo. Kaya kailangan, ibang dating mo. Tama. Kaya dapat malinis ka. Sana wag naman mangyari yung nangyari sa unang pinasukan ko. Bakit? Unang araw pa lang, nag-welgan eh. Ewan ko. Ako ata ang pinag-welgan.
Bilib naman ako talaga sa'yo. Taga-sukat ka na ng sapatos eh. Nakakurbata ka pa. Bigat ah. Talagang mabigat. Oh, tingnan mo nga naman yung babae yan. Huwag mo sabihin hindi niya alam kung ano yung ginawa niya. Hindi niya alam yung consequences ng mga pinagagawa niya. Ba, hindi naman pwede yan eh. Mabuti pa, di ba, paharapin mo yung babae yan dito sa atin. Ako mismo magsasabi sa kanya na napakatanga niya. Tama Pwede ka. pa naman yung hindi niya alam yung ginawa niya, di ba? Tama ka! Ba, anong gusto niya? Siyang enjoy na enjoy, tapos di niya inisip ang bukas. Paano ba sila buntis ng walang ama? Bakit all of a sudden naman yata interesado ako sa buntisan, ha? Eh, syempre curious lang ako. Nang sa malaman ko kung ano yung mangyayari sa iba, na yung maiwasan ko na mangyari sa akin. Ito lang masasabi ko si Lenlet. Basta wag na wag mong gagawin ang premarital sex. At sinisiguro ko sa'yo na hindi mangyayari sa'yo yung nangyari kay Mel. Alam mo ba yung premarital sex? Ano yun, Kuya Sol? Ano yun? Paki-explain nga. But, ikaw na mag-explain dahil maganda ka magpaliwanag. Tingnan mo to. Ikaw nga, Sol, kapag hindi mo alam, huwag ka nang hihirit. Eh kasi balang araw, mabubuking ka rin na hindi mo alam eh. At saka, alam naman ni Lenlen kung ano yung premarital sex, sinuhuli ka lang yan, ano? At huling-huli ka na. Explica mo na ba? Para naman maiwasan ko rin. Sol, oh, ito piso. Buddy, Para- Maghanap ka ng kausap mo, no? buddy, kasama mo na lang, dagdagan mo pa ng piso. Sol, maghanap ka ng kausapin mo kami. Kuya Sol, ito, 5 piso. Hindi, doon ko na tumira. Sandali ah. Nagugulo tayo. Babalik tayo dun sa problemang pinag-uusapan natin. Buddy, Sol, malaki matutulong nyo dito kay Mel. Kasi dadating yung tatay niya. Ang kailangan niya lang, isang lalaki na magkukunwaring ama nung dinadala niyang bata. Oh. Ano? Hindi ako pwede dyan. Teka muna. Hindi pwede. Alam mo, mahirap yung pinapagawa mo eh. In a way, naaawa ako sa kanya eh. Pero, ginawa niya yun eh. Kailangan panindigan niya yun. Tsaka ako hindi ako pwede dyan dahil hindi ako marunong magsinungaling. Pag nagsinungaling ako halata, Bakit? binubulutong ako. Ang dali-dali lang naman ang pinapagawa ko sa inyo. Dadating lang yung tatay, tapos aaminin nyo lang na ikaw, isa sa inyo ang magiging ama, o tapos, syempre, mapagtatapat na yung ganyan, maaayos ng problema. O, anong mahirap doon? Pambihira naman kayo. Labas ako dyan, labas ako dyan. Mahirap yun eh. Mahirap talaga na Ate Yvonne. Hindi mo masasabi eh. Pag-isipan nyo, ay may kailangan sa akin eh. Ako ama. Ako, pwede ako tatay. Ako ama. Hindi, ako na. Ako. Ngayon naman, nag-uuna na kayo. May halika iha, dito tayo mag-usap tayo. Upo ka dyan, ha? Masyado mag-uuna. Umupo ka. Ano iha? Nakakahiya naman sa kanila eh. Naku, huwag ka nang mahiya. Nakita mo nga para mga lintat nag-uunahan pa. Sino naman sa kanila ang gusto mo na pumapel? Kahit sino? Pero kasi ang babait nyo, sasabihin ko na sa inyong totoo. Alam nyo, masama magalit ang daddy ko. Pag nagalit yon, nakakapatay yun ng tao. Siya. Ikaw na lang. Nauna ka kanina eh. Hindi na ko, umuwi na lang ako. Naku, ihawag. Kasi ayaw nyo. Hindi, iha. Ako bahala sa... Mababait naman yung mga yan eh. Ikaw naman kasi, tinakot mo naman sila kaagad. Sinasabi ko lang yung totoo eh. Oo. Yun. So, uwi na lang ako. Hindi, ako na lang kakausap, ha? Buddy, so, kasi isipin niyo naman yung problema niya. Ako na nakikiusap sa inyo dahil isipin niyo naman kung mag-suicide yan, sige kayo, konsensya ninyo, mumutuhin kayo niyan. Ako na nakikiusap sa inyo, pagbigyan niyo ako.
besto. Ikaw naman mumultuhin namin. Alam mo, delikado kasi yung sitwasyon na yan at Ibon eh. Pero, sige, alam ko na. Ako bahala. Mel, mabuti pa siguro ang mas maganito, kausapin na natin ang daddy mo. Sabihin na lang natin sa kanyang totoo. Ako kakausap sa kanya. Tama. Hindi nyo naiintindihan eh. Ang daddy ko, ako, he's a very difficult man. He's very unreasonable. Minsan nga yung utol ko, humingi yung kalaban ng pamilya namin na makipag-date sa kanya. Alam mo ba naman ginawa ng daddy ko? Ipinasok yung lalaki, kinabukasan sa isang drum. Tapos, nakalagos yung ulo, nilagyan ng semento, tapos tinapon sa dagat. Ganon. Ganon kasunod ang daddy ko. Alam mo, Mel, labas na ako sa problema. Ikaw na lang. Kung gusto mo, ikaw na lang mag-solve ng problema. Ayoko na magalit ka ng iba. Magpapasko, ito pa umabot ng Pasko. Hoy! Kayong dalawa! Bihira ko. Mga duwag! Mga walang... Pati ko to, Mel. Baby. Body and soul. Body and soul. Alam mo ba, naawa ako doon kay Mel. Nagdadalang tao. would plan such a crime. Bats, alam mo naawa ako kay Mel dahil nagdadalang tao. We'll be back with business news. Bats, naawa ako kay Mel nagdadalang tao. Hindi naman ako nalabas ng TV. Pinakausap nga kita eh. Wala akong kausap. Ano ba sisama? Sabi ko naawa ako kay Mel dahil nagdadalang tao. Mahirap talaga yung sitwasyon niya. Biro mo, yun na nga. Meron siyang dinadalang bata sa sinapupunan niya, tapos meron pa siyang pasanin na napakabigat na problema sa balikat niya. Tsaka alam mo, Sol, kawawa yung bata doon dahil maapektuhan yun Dahil alam ng bata na meron problema si Mel, yung nanay niya. Paano naman malaman yung Bats? Hindi pa naman nakapag-aral yung bata eh. Hindi kasi alam mo, mahirap explain lalo na sa'yo. Kasi hindi mo tawag na extrasensory perception. Pero masyadong scientific hindi na bale. Mahirap i-explain. Sino nahirapan Ikaw, ako. Hirap nga ata mag-explain. Mahirapan ka, huwag mo na ipaliwanag. Ba't ano bang posisyon ng bata sa loob ng tiyan? Posisyon ng bata, ganito. Parang ganito yun. Parang nakaganon. Nakaganon. Parang fetus position. Pero pabaliktad yun. Kumbaga yung ulo nakaganon. Pusuhe. Pababa, tito yung ulo. Pusuhe, una paa, baliktad. Ganun din pero una paa. Hindi kaya nalulunod yung bata pag inom ng tubig? Kung nahirapan kang paliwanag, huwag mo na paliwanag. Badge, kaya ako, laking pasalamat ko. Lalaki tayo. Bakit? Yung babae ang hirap eh. Isipin mo yung lalaki-ten mo, tapos manganganak ka. Ang hirap. Isipin mo naman kung sa lalaki saan lalabas. Sa babae, saan ba lumalabas? Hindi mo alam? Hindi mo alam kung saan lumalabas? Bira naman, Sol. Hindi sa ano? Para sa kalabaw? Pareho lang yun. Doon talaga? Doon! Oo. Bakit meron ko ba iba, alam na iba? Kasi yung iba, sabi, lumabas daw sa tiyan. Yung tinatawag na cesarean. Yun yung hinihiwa dito. Kapag malaking baby, doon lumalabas yun. Hinihiwaan sa tiyan. Kaya gusto kitang kausap, bad eh. Ang lakas mo makatalino eh. Kaya ayoko na kausap Bakit? Lakas mo makabobo.
Salamat ha. Pasensya na kayo, na-istorbo ko kayo. Ay, hindi. Alam ko naman kasi kailangan mo ng kausap eh. Alam mo, Ate Mel, sa palagay ko, naghihili ka na. Ba't ano bang alam mo na yan? Oo, totoo. Naglilihi na nga ako. Talaga? Uy, saan ka naman naglilihi? Sa pasas na puti. Yung puti, alam mo yun? Yun, gusto kong kumain ng ganon. Pero, ayoko kasi nung itim eh. Baka mamaya magmukhang baluga yung anak ko. Saan ka naman kukuha ng pasas na puti? Alam mo ngayon, wala nang imposible. At saka, pag kumuha kayo ng pasas na puti, gusto ko yung makinis ha. Kasi pag pinulat mamaya, magmukhang matanda yung baby ko eh. Grabe ka naman pala maglihi. Oo nga. Hindi ko mong pahirap ng pahirap yata. Yan ang pinagawa mong bagong sandwich eh. Oo nga eh. Alam mo, ang bait-bait mo talaga. Ang buti-buti mong tao. Sana nga eh, makaganti ako sa'yo. Pag nabuntis ka. Body and soul, maging sa mga kalokohan. Body and soul. Diba? Sabi mo, tadaan ka doon. Antay ko na antay siya. Hindi ka naman dumating. Eh, matulog ako eh. Pumunta mo. Pitas ka ng pitas kay Lennon eh. Bisyo mo rin pala yun. Eh, tsaka isa pa eh. Wala naman akong pera eh. Eh, di bali wala. Kung kakapusin lang tayo. Oh, Mel! Liga, tuliga. Hi. Ay, teka muna. Kung pumunta ka dito para pilitin ako magpanggap ng ama ng sinang bata sa sinapupunan mo, eh, wag na lang. Eh, Hindi pwede. Nel. Kung ako kumbinsin mo, wag na. Mapapahiya ka lang. hindi naman yun ang pinunta ko dito eh. May hihilingin lang kasi ako sa isang favor sa inyo kasi nga, hindi ko naman masabi dun sa dalawa kasi jahe ako eh. Eh, depende ako kung hihilingin mo. Kung mahirap, eh, hindi na magagawa. Kung madali. Madali lang. Magpapabili lang ako ng pinya, guyabano, sampalo, at saka, ano yun? Yung papaya! Yun! Papaya. Eh, Madali. yun lang naman pala. Prutas lang naman yun eh. Madali lang yun. Madali lang. Oo. Kaya lang, ganito eh. Bakit? Napubulong ko kasi naiyak ko eh. Ah. Ha? Ha? Boss. Meron ba kayong pinya? Wala. Magkakano ho? Yung malaki 25. Yung maliit 20. Sige, bigyan niyo ako ng isang malaki. Pero piliin niyo yung walang mata, ah. Lahat ng pinya, merong mata. Eh, pasensya na ho kayo, eh, lihi lang ho, eh. Niloloko mo yata ako eh. Wala kang magawa eh. Huwag mo gawin dito. Huwag naman ho kayo magalit sa akin, eh. Papaya na lang ho. O yan, meron papaya. Pwede ho ba nating makita? O sige. Pwede ho ba nating bubuksan yung loob? Titingnan. Ano ba yung pakuan? Eh, kailangan ko makita yung loob, eh. Pero papayaran mo yan ha? Oo, sige ho. Ay? Eh, bakit ho maraming buto? Kasi pito lang ang buto, eh. Eh, parang swerte. Swerte. Swerte hinahanap mo ha? Yan ho ang hinahanap ko. Meron niya rin doon. Sandali lang ha? Swerte. This is what we really all need. Now, while some violence, all because agree. Unity, friendship, reconcile.
Everybody in the place, let us all be one. Ano kailangan? Meron kayong guyabano? Ito. Maganda to. Ito ka, ito. Medyo malaki yan, ha? Ay, hindi ito pwede. Ayoko nito. Gusto ko yung makinis ang balat. Meron ba namang guyabano makinis ang balat? Wala. Niloloko mo yata ako eh. Hindi. Brad. Huwag na yung guyabano. Meron kayong sapalok. O, sampalok meron. Pero bibili ka ba? Bibili ako kahit 5 kilo eh. 20 pesos, 1 kilo. 20 pesos. Yung ano, pwede ba akong mamili? Ano namang kaloko? Baka makalokohan na naman yan. Oh, sige. Yung tuwid, sapalok na tuwid. Gusto mo yung matuwid? Yung straight ba, straight. Ah, straight. Oh. Straight ang gusto mo, ha? Meron kayo? Meron. Bigyan mo ko 5 kilo. Body and soul. Body and soul. Mel, kailangan magpaliwanag kang mabuti sa akin. And don't you ever give me trust. Dad, I'm pregnant. Pero huwag niyo naman kaming tatakutin. Buong buhay namin, tinatakot mo kaming magkapatid eh. Mel, palalaglag natin yung batang yan. Dad! Ano na lang sasabihin sa atin ng pamilya natin? Nakakahiya, Mel. Naintindihan mo ba ako? Nakakahiya! Hindi! Buong buhay ko, lagi na lang nakakahiya sa ibang tao. Bubuhayin ko tong batang to. Hindi! Mel, anak lang kita. Kailangan susunod ka sa akin. Palalaglag natin yung batang yan. Naintindihan mo? Hindi! At wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Tandaan mo ito. Ang ama ay hindi sinusuway ng anak. Ganun talaga ang naglilihi. Pero actually, alam niyo, yung mga naglilihing yan, ay naghahanap lang yan ng atensyon. Kaya sakyan niyo na lang ng sakyan. Sakay na sakay sa alpok nga. Iwan mo kayo. Mga tapa. Eh, pero ano pa kaya yung susunod niya yung pabibili sa atin? Hindi ako magtataka, hingi ng sinigang na kidlat ka. Ano naman kaya ito? Oh, Mel! Matang ka? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Kasi dumating yung daddy ko. Oh, tapos ano ginawa sa'yo? Pinapalaglag niya yung baby ko. Yung daddy mo yan, napakawalang puso. Huwag ka muna umiyak. Len, kumuha ka nga ng baso ng tubig. Halika dito. Pag-usap tayo, naku. Upo ka muna, naku, ha? Makakasama yan sa bata. Sige, upo ka muna. Sandali lang, ha? Nakita na ninyo yung pinagkagagawa ninyo. Kung pumayag ba kayo, hindi na dahil kasi ganito mo pangyayari, no? Naku, Mel, ha? Huwag ka naman masyadong mag-iisip. Hindi ako naiiyak. Mel! Wala kang garang sa magulang mo! Swine! Daddy, kayo ho.
nating bahay to. Bakit? Sino ba itong mga ito? Ako, Ama. Second voice ka lang. Aba, ako eh. Gano'n? Ako ba nilolo? Ikaw na, diba? Hindi, siya. Hindi, second voice lang ako eh. Siya. Huwag niyo kami paniwalaan. Mga siraulo kami. Itago niyo eh, kasi delikado, baka makapatay ho kayo. Sanay akong pumatay! Mel, sandali ako. Mamang Saddam, ako yung may-ari ng bahay. Kung maaari lang po sana, ipakitabi na lang ho muna yung baril ninyo. Alam nyo, nadadaan naman ho sa mabuting pag-uusap ang mga bagay-bagay. Huwag naman po sanang gagamit tayo kagad ng baril. Ano po? Kaibigan ko si Mel, nabanggit niya ho sa akin yung problema nga niya na pinapalaglag niyo daw po yata yung bata. Bakit naman po kayo ganon? Nakakahiya! Tagal-tagal kong pinag-alagaan ang pamilya ko! Nakakahiya! Yun lang? Kilala ko kayo? Mamang ano kung hindi naman ho ninyo mamasamain kasi ho, wala na ho tayong magagawa. Nandyan na ho yan, nandyan na ho yung bata. Alam niyo, hindi naman po natin maitutuwid yung isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pa hong pagkakamali. Alam niyo, siguro naman kayo ho, nangyari mo sa inyo yung umibig na ganyan. Alam niyo naman ho na minsan nakakalimot ho tayo, may nagagawa ko yung puso na hindi umaabot ho sa utak, kaya ho nagkakaganon. Siguro nadadaan mo kayo ng highway, hindi niyo ba napapansin yung karato lang nakasulat na everybody deserves a birthday? Hindi niyo ba nakakita mo? Alam niyo, malay ninyo, kasi yung batang mo yan, apo nyo na mo dyan. Malay ninyo, pag lumaki mo yun, presidente ng Pilipinas, o kaya maging isang basketball player, ay action star, tapos ngayon pa lang, papapatay nyo na, malaking kasalanan mo yun sa Diyos, hindi mo ba? Bakit naman mo kayo gano'n? Alam mo yun kung bakit? Hindi. Gusto ba niyo malalaman kung bakit? Bakit pinalalaglag ko ang daladala ng aking anak? Alam ba ninyo, kung hindi ko palalaglag yan, araw-araw ng paglalakad ng aking anak, sa likod niya, pinagtitismisan siya na siya nagkaanak ng isang sanggol na walang kilalang ama. Alam ba ninyo gaano kasakit? Gaano ahirap magpusay ang anak niyan kung yan ay aanakin niya ngayon? Alam ba ninyo? Hindi. Pero ako, alam ko yan. Ako mismo, anak sa pagkakasala. Ako mismo nagtiis. Itong tanda kong ito, nagtiis ako. Pero tama kayo. Salamat. Everybody indeed has to have a birthday. Patawarin mo po. Ox lang ho, Ox. Pinapatawag ka na ako kayo. Okay na. Po, wala po. Daddy.
Daddy. Box na po tayo. Body and soul, maging sa mga kalokohan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, nakakaya po sa inyo, Dad. Eh, birthday ko kayo pang gumastos. Walang kwenta yun. Kulang pa nga yan eh. Kung hindi dahil sa inyo, ano na kayang nangyari sa akin? Sa aking anak at sa magiging apo ko. O nga naman, maraming salamat ulit sa inyo. Pero kung hindi naman sobra at nakakahiya, pwede bang kayong lahat maging ninong at ninang ng bata? Oh, yun lang pala eh. Yun lang pala, okay lang yun. Anytime. Naman. Tama. Ay, may tatanong ako sa'yo, Sol. Alin? Ay, Ha? kain muna tayo. O sige, kakain mo na. O sige. Hi, mamaya ako magtatanong. Mamaya. It's also time to say, Sige, sige, kami mo. Ano yung tatanong mo? Sol, may tatanong ako sa'yo. Ano sa Tagalog ang abortion? Abortion? Lablab. O teka, ako naman, ha? Mel, ito tatanong ko sa iyo, ha? Ano naman sa Hawaii ang cesarean? Cesarean? Siret. Sirit? Di, Tahitian. Ano ang tawag sa anak ng baboy? Tigli! Eh, ano naman ang tawag sa anak ng manok? Sisiw. Mali. Ano? Sirit na? Chicken. Ano naman ang abortion sa manok? Omelet! Ano ang ospital ng mga kabayo? Eh di, veterinarian. Hospital! Anong tawag doon sa gumagamot sa bibi? Eh di, veterinaryo din. Hindi. Eh ano? Doctor. Lalo naman tawag sa gumagamot ng isda. Meron ba nun? Meron! Hindi, physician. Iba. Piso? May piso ba ako? No. Eh, huwag yung mga tanungan, wala tayong kita. Ito. Hindi. Ayan ha. Ang tanong. Anong tawag dun sa anak ng tatay ko, anak ng nanay ko, pero hindi ko kapatid? Siret? Sirit. Di ako. when he was about to pull out all those big socks, he saw his mafioso dead with a big Huwag kang maingay. Bakit? Itatanong ko din yan kay ano, kay Ate Ibon. he saw his name. Pwede bang kausap ko na sandali?
Piso-piso lang, Teo. Itatanong ako kung sasagot mo. O sige. Anong tawag mo sa anak ng tatay ko, anak ng nanay ko, pero hindi ko kapatid? O, di ikaw. Si Buddy!